Eto na, yun daw pong impeachment case or trial na kinasasangkutan ni Sara Duterte, hindi daw dapat maapektuhan ng offer ng Pangulo na reconciliation. Yan ang paniniwala ni Congresswoman Janet Garin ng Iloilo na taga-suporta ng kasalukuyang pamahalaan. Kasi mahalaga daw po, eto yun na, may punto naman siya rito, na mabigyan ng pagkakataon si Sara na kanyang may paliwanag ang nilalaman ng Article of Impeachment dahil hindi daw hubiro at seryoso actually ang mga aligasyon may kaugnayan sa maaaring pang-aabuso sa kapangyarihan. The best opportunity for the Vice President to defend herself. Kesa sa totoo lang dun sa impeachment trial, kapag ipakita niya sa taong bayan na wala naman talagang basehan yung reklamo sa kanya, then it will be a very good vindication for all these allegations. Because like myself, I can always be good to all the barangay officials and the municipal officials, but that relationship has to end where the interest of my constituents has to prevail. So yun yung balanse na kailangang gawin ng gobyerno. Samantala, para kay Garin, may kinalaman ang ugong ng pagpapalit ng committee chairmanships kung bakit naman lumulutang ang usapin sa bagong speaker. I asked Kong Tubi, yung parang nung sa campaign, boss, ganyan. And as I was hearing it from him, mukhang hindi naman siya interesado. Maybe he will be holding a major position. Anyway, yung issue ng mga posisyon sa Kongreso, ayan po ay internal problem na at yan naman ay pwede talaga mangyari, lalo sa pagpasok ng 20 Congress. Ganun pa man, balikan natin ang issue po ng impeachment kasi ang ilan sa sinasabi, actually hindi naman opisyal yan, parang ilan lang sa parinig ng mga maka-Duterte, na pwedeng reconciliation pero dapat itigil na o walang impeachment trial kay Sara Duterte. Or makalabas daw si dating Pangulong Duterte doon sa pagkakakulong sa ICC. So medyo mabigat yung kanilang gustong mangyari na wala namang control ang Office of the President. Kasi ang impeachment trial ay nasa kamay na ng mga senador matapos ma-aproban ito sa Kongreso. So ang mga senador judges ang silang magde-decide kung anong mangyayari sa impeachment, hindi Office of the President. Kasi yan ay trabaho ng Kongreso at hindi trabaho ng Pangulo ang issue ng impeachment. Ang magta-trial ay mga Senator-elect at ang mga prosecutory Congressman-elect. Ang complainant endorsement ay mga Congressman-elect at sila yung may sinasabing ebidensya. Kaya ang Malacanang, wala hong magagawa dyan. Hindi pwedeng isakripisyo o gawing basihan ng Malacanang na reconciliation tayo, wala ng trial. Sandali. Hindi pwede yun. Kasi meron ng kaso. Pangalawa, merong betrayal of public trust na sinasabi dahil pera ng bayan ang pinag-usapan dito. Yung kawalan ng tiwala. Nawala na bang tiwala talaga? Sa paggamit ng pera at posisyon, ang pangalawang Pangulo, yun po yung dapat patunayan. Kaya magkailangan mag-trial. Kung mapatunayan, guilty, tanggal. Kung hindi, di acquittal. Ganun lang po yun. Yun ang proseso ng batas eh. Yun ang proseso ng impeachment sa mga impeachable official. Ngayon, tungkol naman doon sa issue ng kaso ng Duterte, sandali, wala rin nung magagawa dyan ng gobyerno kasi hindi tayo member ng ICC. Yun po yun, ang isang pagkakamali. Kasi kung member tayo, pwede pa tayong magkaroon ng consideration dyan at authority na makialam sa ICC. Tayo hindi naman member. So, wala tayong magagawa dyan. So, merong mixed reaction ang ating mga mamamayan. Hindi lang po ang mga politiko. Nabanggit ko na rin sa una nating mga video na may mga senador na tutuwa rito at pabor sa reconciliation. Tama na, yun naman ang pagkakaisa ang solusyon eh. Pero mayroon naman akong sinasabing may mga kondisyon. Abay, mabigat yung kondisyon. Yung iba naman, ito na nga, sabi ni Ganet, huwag sanang masakripisyo. Huwag madamay ang impeachment. Sa halip, gusto niya ituloy ang impeachment, nandiyan na yan, at bigyan ng pagkakataon si Sara sagutin ang 7 article of impeachment. Ganun po yun. So, pinag-uusapan ito. Pero nakakabuti ito sa isang banda. Sa akin pong karanasan at opinion tungkol dito. Habang pinag-uusapan ang pagkakaisa reconciliation sa lahat ng partido, especially sa Marcos administration at Duterte camp, very educational.
Kasi ngayon, may proposal na, may offer na reconciliation. So, sumasagot yung kabila, may demand yung kabila, mayroong ayaw, may gusto, may pabor. So, lumalawak ang dissemination nitong balitang ito. Maganda po yun. Nagiging aware at nagkakaroon ng pagkakataon ng mga mamamayan, anumang sektor ang pinanggagalingan, na may ganito. At ako'y naniniwala na iyan ay isa sa solusyon. Kasi pag yan pong ini-offer na yan, at hindi ho kinagat at binaliwala ng mga tao o kilalang anti-Marcos o against Marcos, abay hindi ho natin alam kung ano susunod yan. Mahirap po yung nag-o-offer na ang gobyerno, nagpapakumbaba na, binabaliwala pa, abay baka ho ibang kasunod yan. Mas mahirap yun. Ang business community, para mang good for business ang reconciliation. Good for business, good for security, good para sa mamamayang Pilipino. Yun po yun eh. Ngayon kung ang papalabasin ng kabilang grupo ay parang lumalambot, sumusuko ng gobyerno ito, abay hindi. Hindi po yun ang dahilan ng reconciliation, ng pagsuko at pagbigay sa kalaban. Kasi hindi ho mangyayari yan. Ang prinsipyo ng gobyerno, ng Estado o ng mga opisyalis ng gobyerno ay pangasiwaan, panindigan ang umiiral na batas. Hindi pagsuko sa kalaban, hindi pagsuko sa mga nangaagaw. Malayo po yun. Yung nagsasabing ito ay pagsuko na or parang bumibigay na ang gobyerno, maling-mali po yan. Yan ay ginagawa nilang propaganda. Mababaw na katwiran yan, mababaw na argumento yan. Ang totoo niyan, ang purpose ay marami. Pwedeng for national security, for economics, at iba pa. At tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo noong isang araw, iba po ang aking nararamdaman at nakikita dyan. Tatalakayin ko yan sa susunod na araw, hindi ngayon. Malalim po yung offer na yan. Pag hindi nyo kinagat yan, something wrong. Aabangan natin yan. Di ba? Kaya yung offer na yan, tanggap yan ninyo. Okay? Pag hindi nyo tinanggap at minalipan nyo yan, binastos nyo, nilait nyo, at iniba nyo ng anggulo, fake news yan, delikado kayo. Delikado tayo dyan. Ang mahalaga, tanggapin bilang professional na tao, bilang professional na Pilipino, ang offer ng reconciliation. Yan po ay isang magandang galaw. Walang pwedeng tumutol dyan, maliban lang yung merong personal interest. Interest ng pang-aagaw, interest ng kainggitan, o kung ano man, yan po ang magiging sagabal dyan. Pero kung ikaw ay matino, business group, mamamayang Pilipino, simpleng mamamayan, naintindihan mo ang pagkakaisa, sasama ka rito. Sasama ka dyan. At hindi ho yan basta i-offer kung walang plano. Hindi yan i-offer ng ganon-ganon lang yan. Yan po ay pagkatapos ng pag-aaral, pagsusuri, bago ini-offer ng Pangulo in public ang reconciliation. Kasi ayaw niya ng kaaway. Ayaw niya ng magulo. Pero kung kayo ay magulo, baka sa susunod hindi na ganyan ang galaw. Delikado yon. Delikado yan. Please like and share ng ating topic at mga video sa ating mga channel na ito. MA Pinoy TV at yung isang channel natin at mga video ron. Mike Abe, Opinions.